Litis. VP Sara Duterte impeachment trial at DZRH Special Coverage. DZRH Special Coverage. Talagang mahilig sa emphasis itong si Attorney Lorna Capunan sa mga salitang kanyang binibitawan sa impeachment court. At inyo nga natapos na matunghayan ang direct examination ng prosecution sa COA na si Attorney Wamil. Dati ho itong COA ICFAO State Auditor. At ngayon naman ay hingi tayo ng wrap-up sa ating Senate reporter, ating kasamang si RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond? Meron tinatawag Fuel, medyo anti-climatic yung dulo, pero umikot sa napakahabang kwento ang nitong si Ginong Roderick Wamil, yung direct examination ni Atty. Lorna Capunan tungkol sa pagtanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President na napakaraming mga activities, ganon din sa Department of Education. Ngunit sa lahat ng kanyang pinatungkulan doon sa kanyang audit observation memo ay tumanggap na napakalaking halaga ng pera yung Office of the Vice President bilang confidential fund mula sa first and second and third quarter ng 2023. Ngunit lahat ng kanilang walang mga kaukulang mga dokumento na isinumite na magpapatunay na nagkaroon nga ng totoong operation o anuman na mga activity yung Office of the Vice President kung saan niya ginamit yung kanyang confidential fund. Laging ang sagot ni Wamil, hindi compliant dahil walang supporting documents alinsunod sa joint circular na pinagbabatayan ng kanilang pagsagawa ng audit, at lahat ng mga certification ay attested to by the Vice President as head of agency at ganoon din bilang dating secretary ng Department of Education. Dahil sa hindi sinasabing ito ay mga irregular, illegal, improper, at kung ano pa yung mga termino na ginamit kanina, pinagtalunan pa kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito, gaya ng irregular, hindi daw pangkaraniwan, unnecessary, hindi kailangan, yung expensive, lavish o yung extravagant. Sabi ni Presiding Officer Chis Escudero ay maluho. Pero sabi ni Attorney Capunan bongga kaday. Yung unconscionable naman ay kasuklam-suklam na paggamit ng pera o yung confidential fund dahil walang mga kaukulang mga supporting documents. Dito nagtatapos yung direct examination nitong si Attorney Capunan kay Ginong Wamil, at doon sa dulo ang sabi itong ay dahil sa natuklasan ng kanilang sinagawang audit ay dahil failure to comply yung head of agency, kaya ang sabi ay merong prima facie evidence na ibig sabihin ginamit daw sa personal na pangailangan yung confidential fund, at ito ay responsibilidad ng head of agency na nagkataon na siya si Vice President Sara Duterte na noon din ay Secretary ng Department of Education. Pagbabalik mamayang 1:15 UL ay yung cross-examination mula sa panig ng depensa sa grupo nila Attorney Michael Poa. Lakay, yung cross-examination yung kasunod, isusunod na rin ba kung kakayanin ngayong araw yung interjection ng Senator Judges o magbabalik ulit bukas si Attorney Wamil? Depende sa availability ng oras. Dahil depende sa kung gaano kahaba yung cross-examination na isasagawa ng depensa, then after which ay maaring magkaroon ng interjection mula sa Senator's dahil kahapon 2:36 nang tinapos yung day 11 ng hearing. Hindi natin tiyak kung ngayong araw ay ganun ding oras dahil mas maaga, dahil 3 o'clock kailangan
bumalik sila para sa regular session ng Kongreso o ng Senado. Alright, maraming salamat, Lakay. Balik muna sa inyo dyan. RH28, Lakay Raymond Dadpa. Samantala, dako tayo sa panig ng prosekusyon. Si RH12, Milky Rigunan. Miss Milky, kanina may binabanggit na willing mag-stipulate yung depensa dun sa second at third quarter accomplishment report sa bahagi ito ng DepEd. Ito ba yung may kaugnayan sa sinasabi ni Wamil na irregular o merong base dun sa naunang observations nila sa quarter 1 na walang mga isinabmit na mga dokumento at wala ring isinumiting mga listahan? Sa madaling salita ay katulad lang din nung mga naunang findings sa OVP na kulang-kulang yung mga dokumento? Yung stipulation nung nabanggit mo. Kasi nga, kung iisa-isahin ulit yan, ang sagot lang naman ni Wamil o ni Roderick Wamil, ang State Auditor at dating naka-assign sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA, ay pare-pareho lang naman. Yun ang sagot niya, di ba? Kung sa tanongin si Atty. Lorna Capunan, ang sabi niya ay pare-pareho. So baka stipulate nila yun para mapaiksi rin yung oras. Pero sabi nga ni Raymond, kapag natapos yung recess, kasi naka-lunch break lang, ang impeachment trial ay susunod na yung cross-examination. Ito naman, ibig sabihin, tatanungin si Wamil na mga abogado ng depensa sa pamagitan naman ni Attorney Michael Powa, at kung meron pang oras, baka makapag-tanong din yung miyembro naman ng mga senator judges. Pero in brief recap, Yuel, sa pagpapatuloy kanina sa umpisa ng impeachment trial, ay pinagpatuloy ang pagtatanong nga ni House Private Prosecutor Lorna Capunan kay State Auditor Roderick Wamil. Sa testimonya ni State Auditor Wamil, dating naka-assign sa FOA o COA-ICFAO, bigo ang Office of the Vice President na mag-comply o tumugon sa tinatawag na regulasyon ng gobyerno sa pag-liquidate ng tinatawag na confidential funds sa ilalim ng Joint Circular number 2015-01. Ayon kay Wamil, obvious ang deficiencies kaya nag-issue sila ng notice of suspension sa unang 125 million peso contingency fund na narelease sa opisina ng Vice Presidente. Nirelease ang notice of suspension matapos mabigo ang OVP na sumagot sa naunang audit observation memorandum na sumaklaw sa fourth quarter ng 2022. Ang paliwanag ni Wamil, nag-issue na sila ng notice of suspension na hindi pa rin compliant ang kanilang submission sa ICFAO. Dagdag pa ni Wamil, ang notice of suspension ay inisyu kung ang disbursement ay pinaniniwala ang illegal, irregular o improper dahil sa kawalan ng sapat na paliwanag o mga supporting documents. Sa pinagastusan, sinabi ni Wamil, merong payment of rewards pero walang kaukulang dokumento na magpapatunay na doon napunta ang budget. Bago ang trial recess para mag-lunch break muna, ang DepEd confidential funds na ang tinatalakay. Ang confidential funds ng DepEd ay sinuri sa pagitan ng February to March 2023, April to June 2023 at July to September 2023. Ang confidential funds, Yuel, nagkakalaga ng 37.5 million pesos per quarter at withdraw in full. At pinatunayan ito ni Wamil dahil nirelease sa pamagitan ng pagpirma ni Vice President Sara Duterte. Pinagamitan ng pondo ng DepEd, counterinsurgency, pero walang submission sa listahan ng mga militant and leftist group. Another 9 million pesos second tranche ng pondo na ma-reduce naman daw ang recruitment ng leftist group sa mga guro at mga estudyante. Panibagong tatlong hulog, 9.2 million, ay para daw may increase ang communication participation sa mga kaso laban sa mga gustong brainwash, halimbawa ang mga guro at mga learners na sumapi sa adhikain ng mga makaliwang grupo, a total of 30 million pesos. At ito ay yung mga anti-illegal activities operations ng DepEd, pero paulit-ulit na tinatanong ni Atty. Capunan kay Wamil kung meron ba itong mga dokumento, pero ang sabi niya, walang listahan na magpapatunay doon napunta ang natura mga pondo. Anti-illegal activities, another 9 million, tatlong beses ito, at total of 27 million pesos. Meron pa ditong programa dito ang DepEd
anti-terrorist para rin daw sa peace and order at ang background info sa mga teachers and students. Pero sabi nga ni Wamil, wala rin mga kaukulang dokumento na nagpapatunay na ang naturang mga pondong inilaan ay napunta sa naturang mga programa. So sa pagbabalik mamaya, UL, matapos nga itong recess ng impeachment trial ay iko-cross na itong si Wamil ng panig naman ng depensa para malaman kung meron bang mga katotohanan lahat ng mga impormasyon na binahagi niya dito sa Senate Impeachment Court at kung patunayan o kaya ay i-deny itong lahat ng mga alegasyon pero base sa mga records na nakuha nga ng Commission on Audit and Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA-ICFAO ay lahat ng mga ito ay pinirmahan ni Vice President Sara Duterte. Yes, you will. Alright, maraming salamat Manang Milky at mamaya magkikita ulit tayo para sa cross-examination. Oo, maghahanap buhay na tayo. Oo nga, alam kong naipon ng iyong mga commercial at babalikan na lang namin kayo dito sa Senate Impeachment Trial matapos ang kanilang recess kaugnay ng kanilang lunch break. Ako si Neil Gregorio Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. RH12, Miss Milky Rigunan mula ho sa panig ng prosekusyon. Babalik ho tayo mag-aalagwa lang ng mga ating panghanap buhay at sa mamaya ho sa ating pagbabalik, balikan natin ang mga RH reporters at iba pa ring update sa Senate Impeachment Court. Pilipinas ang oras, 12 minuto bago mag-alauna ng hapon. Lilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special DZRH Special Coverage. Labing isang minuto ho makalipas ang alauna ng hapon at inaasahan natin na pabalik ang pagdinig ng impeachment court. Ganap na alauna 15 at ngayon ay nagsasagawa ng iba't ibang press conference ang unang press conference ang panig ng prosekusyon. At habang hinihintay natin ang pagbabalik ng trial, tayo humunay lumabas ng ating himpilan na bumuhusulit ang malakas na ulan dito ho sa bahagi ng Pasay City. Samantala, kilos protesta naman sa labas ng Senado niluluto ng ilang Duterte supporters. Takbo raw ho ng impeachment trial, may reaksyon agad, tinawag na boring. Detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? May niluluto na malakihang kilos protesta yung ilang grupo na mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa labas ng Senado. Ito yung sinabi sa atin ng ilang supporter o mga vlogger na ating nakapanayan dito sa area, kabilang na yung Duterte supporter na si Warren Castillanes. Nilinaw din niya na hindi naman nilisan ng mga kasamahan niya yung paligid ng Senado bilang suporta sa pangalawang Pangulo na sumasalang sa paglilitis ngayon. Tumanggi na siya magbigay ng karagdagang detalye sa ikinaka sa umano nilang pagkilos, kabilang na kung kailan ito isasagawa at gaano karami yung inaasahang magtitipon. Tinawag ng Duterte supporter na boring at walang kabuhay-buhay yung takbo ng paglilitis, partikular na yung hanay o yung sahanay ng prosekusyon. Naniniwala raw siya na sa 12 araw ng impeachment trial, masyadong mahina at malamya yung mga ipinresenta na mga pruweba ng prosekusyon laban sa pangalawang Pangulo. Hintayin lang daw ng House Prosecution yung cross-examination ng depensa at baka meron pa raw maihi sa takot o kaba. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam. Boring, walang kabuhay-buhay. Yung wali kapunan ay parang sa classroom. Walang excitement. Minsan, comment ng mga netizen, umuwi na lang kayo at matulog. Abangan nila ang pagdating ng cross-examination. Mayroon yan na maglalaway, mayroon yan na mapapaihi sa cross-examination pagdating mo sa araw na.
Dito sa labas ng Senado, nananatiling istrikto yung seguridad kung saan mahigit 100 na mga pulis yung nakakalat ngayon. Bumuhos naman yung malakas na ulan sa bahaging ito ng Diokno Boulevard, kaya yung ilang mga motorista at mga rider nakisilong muna sa waiting shed dito sa labas ng Senado. Para sa The VP Sara Impeachment Trial, ito si Giselle Ricacourt. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala sa iba pang mga balita, Tondo raw ho sa Maynila, nangunguna sa may pinakamaraming illegal na koneksyon sa kuryente. Saan ba galing ang datos sa Meralco? Alamin natin ang detalye mula kay RH9, Tina Nolasco. Tina. Yuel, numero 1 nga ang Tondo sa Maynila sa may pinakamataas na bilang ng mga illegal service connection o jumper sa buong lungsod. Base ito sa ulat na ipresenta ng Meralco sa ginanap na consultative meeting kasama si Manila City Mayor Isko Moreno at iba pang opisyal ng pamahalaang lungsod hinggil sa system loss charges. Sa ulat na makinatawan ng Meralco kay Yorme, pumalo sa 715 mula sa kabuang 1,908 na illegal connection sa lungsod ang natagpuan sa kanilang mga poste at transformer sa Tondo. Sumunod naman sa may pinakamaraming kaso ng pagnanakaw ng kuryente, ang Sampaloc, dito rin yan sa Maynila, na may 293 na illegal connection. Sumunod ang Santa Cruz na may 250, Santa Ana 159. Ito ang 4 na mga lugar sa Maynila na kinilala ng Meralco na pangunahing nagpataas ng system loss sa buong lungsod. Sa datos pa ng Meralco, sa kabuuang 7,908 na transformer na nakakabit sa buong Maynila, nasa 1,908 o halos 24.8% ang napag-alamang mayroong nakakabit na jumper. Samantala, ngayon naman, UL, mabigat ang daloy ng trapiko na nararanasan sa kabaan ng Quirino hanggang ilalim ng Legarda flyover dito sa Maynila ngayong hapon dahil sa bahagi ng kalsada ang isinara sa mga sakyang palabas ng Malacanang para bigyang daan ang konstruksyon sa isang gate ng palasyo na sinabayan pa yan ng malakas na buhos ng ulan dito sa Kamaynilaan. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina. Samantala, update tayo sa election period. Panahon ng eleksyon sa Bangsamoro Region. 12 daw ho ang arestado sa paglabag sa election gun ban. Detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ligit isang buwan na lang bago ang makasaysayang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Inulat ng Philippine National Police na wala pa itong naitatalang election-related violence. Pero ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Sr., abot na sa 12 na arasto dahil sa paglabag sa election gun ban. Hulyo 16 na magsimulang pagbabawal sa pag-ibit ng baril bago ang halalan sa Siyempre 14. Nagpagalat naman ang polisya ng 7,463 personnel sa buong election period hanggang sa September 29. Pagitiyak ni Nartatis, maayos ang koordinasyon ng PNP sa COMELEC, mag-isa iba pang dineputize para security tulad na lamang ng Armed Forces of the Philippines. Magunitang isa sa mga pili ni Pangulong Bongbong Marcos itong zona ay ang ayos na pagsasagawa ng bomb elections. Ako si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. At nakikita ho natin ngayon ang live feed para ho sa mga nakatutok sa RH Television. Ang live feed ng sa Senado ho ngayon na unti-unti nang nagsisibalik ang mga senator judges. At hingi tayo ng update kay RH28 Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond, kamusta dyan? Yuel, nauna pang bumalik yung dalawang nakaupo sa taas, yung Senate President at saka presiding officer. Wala pa yung ibang mga senador, mukhang napasarap sa lunch break. Oo, yung break nila medyo mahaba-haba at medyo masyadong technical yung pinag-usapan kanina. Ayun, ilan pa lang itong nandito ba nakikita ko, 2, 4, 6 pa lang ng senador. Tito Soto, tsaka si Senator, tama ba? Senri Sontiveros, andyan na rin. Oo. Bandang kaliwa dito sa feed namin. Pero yung
ang mga abogado ng defense at saka ng prosecution, nasa loob na rin ng plenary, pati yung si Ginoong Roderick Wamil, yung patuloy na testigo na nakasalang sa ngayon mula sa Commission on Audit. Ang ni-expect na natin dito na sa muling pagbabalik ngayong hapon ay yung cross-examination mula sa panig ng depensa. Hindi natin sure kung si Attorney Pawa pa rin ang magsasagawa ng cross o sa iba pang mga abogado ng defense team. Pero 115 yung usapan, pero ngayon 120 na itong ang oras natin sa ngayon. Okay na, balik na tayo sa trial. Nagbabalik na ho ang Day 12 ng impeachment trial. Ito ho ay part 2 na dahil nag-lunch break lamang ho ang impeachment court at ngayon ay ipagpapatuloy na ho ang cross-examination naman sa panig ng depensa para dito kay ex-COA Auditor Attorney Wamil. Balik na tayo sa Senate Impeachment Court. Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Wamil, good afternoon po, sir. Good afternoon po, sir. Sa pagkaalala ko po, nabanggit niyo po that you were formerly with ICFAO as a state auditor. Tama po ba? Yes, sir.